Good afternoon. No, I just came because we discussed Cebu with the members of the ICI, with General Surin, with Sec Babes, Justice Andy, and Didi Brian. So, ano lang, kasi ICI, DPWH went to Cebu, and I just got the feedback from General Surin, and a few days ago to Sec Pisnar. So, ayun naman, Sec Babes is also helping us out with trying to figure out, ways forward now to prevent the tragedy from happening again. So, pinag-usapan din namin, but at the same time, pinag-usapan din namin siyempre yung accountability ng mga proyekto na na-implement doon na, sad to say, hindi na-prevent yung nangyari sa Tino, hindi na-mitigate yung nangyari sa Tino. So, we really have to look at it from both angles dun sa pananagot ng mga nag-implement mga proyekto, bakit hindi in-implement yung master plan ng 2017, bakit ibang mga proyekto ang ginawa, hindi ginawa yung mga importanteng proyekto. So kasama yung lahat syempre sa investigations din ng ICI. So we discussed it earlier, and soon we will be submitting our reports about Cebu to the ICI after the inspections ng weekend. So, yun ang pinag-usapan namin. How many projects? Ang dami. I think it's roughly from 2016 to 2025, we're talking about roughly more than 50 billion pesos. 50. And then how many cases will you be able to come up with? I don't know yet. So we will have to look at the projects and kung yan ba ay nakatulong, yan ba ay nakasama, hindi nakatulong. So, yun ang pinag-usapan namin ngayon. So, pero that needs to be referred to dun sa master plan. Kasi nandun yung plano. No, bakit hindi yun ang in-implement? Yung tanong namin ni Secretary Babes dun sa nangyari sa Cebu. So, ano yan, we will have to look into that. But in the meantime, we will have to start working on yung kailangan natin gawin mga flood mitigation sa Cebu. So on Friday, mag-launch din ang Pangulo ng kontrabaha sa Cebu together with the private sector in Cebu. And kasama din natin ang San Miguel at Metro Pacific. So, yun ang gagawin natin sa Cebu and other places moving forward. Secretary, yung around 50 billion pesos project sa Cebu, validated din na? Hindi pa ongoing yun. Ginagawa yun ng General Azurin ng DPWH. Kasabay din ng mga ibang validation. So, sir, for both DPWH and ICI, nag-file na first ever information sa Sandigan Bayan versus hindi pa officially released ng Ombudsman. You know what I'm talking about. So, we're going to say it. No? So, I think it's the first case referred by ICI. The one involving the project in Oriental Mindoro, involving SunWest Corporation. So one of the, I think the respondents in that case, Frank Pagay Guzman, is former Congressman Zaldico, and of course a host of others from the DPWH and other private individuals. ICI, so well, of course, we're very glad, no? Natutuwa kami kasi it was filed only last September 29, so it's around less than 2 months ago. And how swiftly things happen. Na ngayon, sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. And eventually, warrants of arrest will now be issued, hopefully. No? And then we will be bringing these people to the court. Para pinanghihingi ng mga taong bayan. So, natutuwa kami. Finally, yung first referral for food na ng action in the courts. Siguro ito rin yung sinasabi ng Pangulo na lahat tayo naiinip, lahat tayo nagagalit, ang taong bayan naiinip na, nagagalit. Pero kailangan natin sundin yung proseso para na rin masigurado na managot talaga ng tuluyan yung mga dapat managot. And ang DPWH na nagpapasalamat sa ICI at sa Office of the Ombudsman dahil yung pinagtulungan namin na unang refer ng ICI sa Ombudsman. Finally, ito na tayo. At gusto ko rin sabihin, tinignan ko yung last major corruption scandal, yung Napoles scandal. At nakita natin na simula nung nag-file sa
sa ombudsman hanggang sa pag-file sa Sandigan Bayan at eventually pag-aaresto ni Janet Napoles, etc., it took almost 1 year. From, I think, August of 2013 to, I think, July of 2014. Halos 1 taon ang hinintay po bago po may makasuhan sa Sandigan Bayan at makulong. Ito po, sinabi nga ni Edie Bryan dahil sa talagang masusing pagtatrabaho ng ICI, ng DPWH, at ngayon ng DOJ, at ngayon ng Office of the Ombudsman. Mahigit 1 buwan na, wala pang 2 buwan. Wala pang 2 buwan, na-file na sa Sandigan. Tingin natin siguro sa mga susunod na araw na lang, ilalabas na rin ang mga warrants of arrest. So with that, I think mabilis ito. No? Lalo na kung kumpara natin doon sa time sa PDAP scam kay Janet Napoles. No? But I think I can say on behalf of the government, on behalf of the President is umpisa pa lang ito. Umpisa pa lang ito. At marami ng mga susunod dyan. Tingin ko susunod na dyan yung Bulacan. No? Na actually, mas nauna pang na-file. Pero tingin ko, dahil siguro mas marami yung mga involved doon, napabilis na ito dahil nga yung sumagot ata si former Congressman Zaldico. Pero tingin ko susunod na rin yung buwan dyan. So sunod-sunod na po ito. So, nandito na tayo, finally. Sir, si Panakan, at large po, sir, or di ba, Si Panakan po, empleyado pa rin ng DPWH siya. Siya, pa rin, no? Although siya suspended. Where is he? Mahanap din po natin siya. Sa pagdating na panahon na mayroon ng lumamas na mga warrants of arrest. EDC is happy po. When are we going to make that decision? Kasi first time decision to whether to go to the RTC for a task for indirect net. Although mutin academic sila kasi may warrant naman sa... In a way, it is. Kasi kahit pa paano, mas mabigat ng warrant of arrest na ito. But hindi pa rin namin hindi pa rin kami pag-aralan yung next steps namin dito. Nasa legal namin ngayon yan. So they will advise me on what would be the next best step to take, no? To ensure kung pag-file namin ng petition sa RTC would be sufficient to hold him in contempt. Even with all the political noise na nangyayari ngayon sa bansa natin, nakaka-apekto ba ito dun sa investigation nyo as ICI? Considering na nadadawag nga si PBBM dito, which is siya nagdadawag ng ICI. Kasi medyo marami na nangyayari sa bansa natin. So will this affect yung investigation nyo? Well, ang ingay na pinakikinggan ng ICI is yung ingay na humihingi ng justisya. Humihingi sila ng mga galit sa corruption. Because basically, yan talaga yung mandato namin. We have to look into these flood control projects. Ulihin yung mga yan, dalhin sa korte. Sabi nga ni Secretary Dizon, kunin yung mga nanakaw, balik sa tao. So, na-apektuhan kami kasi in the sense na mas digil kami. Mas gusto namin pagbutihin yung aming trabaho para mabigay namin kung ano yung hinihingi ng tao. Sir Vince, kanina sabi mo, di ba, mas mabilis itong information filed before the Sandigan Bayan compared to the Napoles case. Pero how sure are we that this is an airtight case na hindi ho makalulusot yung personality? Ang ganda ng tanong na yan. In fact, yan ang talagang pabilin ng Pangulo sa amin sa DPWH. Na siguraduhin na solid yung ating mga kaso. At tingin namin, solid itong mga kaso nito. At itong mga kasong ito, madaling makonvict yung mga inaakusahan ngayon na naakusahan na sa ating mga court sa Sandigan Bayan. So, kampante kami dito. I think ko, kampante ang ICI din at kampante din ang Office of the Ombudsman. Sir, hindi lang ito about, recent po diba yung regulation history, Senator Dante Marcoleta claimed that ICI is not independent. I don't know if this has been asked, no? Parang kasi nangihingi daw po ng mga records ng previous hearings sa House and sa Senate and other agencies of government, so that makes ICI now not independent. Any response ng po? Well, ang independent na sinasabi natin dito, yung decision ng o yung action ng commission. As far as investigation, the same time data gathering is concerned, siyempre kukuha kami ng iba-ibang sources ng aming informasyon, ng iba-ibang sources ng mga datos
So in that case, we rely on others also. Hindi lang naman sa Senado, kumukuha rin kami sa DPWH, sa COA, iba't ibang ahensya. In that case, masasabi mo, we welcome this assistance coming from the other agency, but it doesn't mean that we're not independent. Next question ko po, sorry, last one. Last. Regarding pa rin po, last ba? Regarding pa rin po dun sa... Dadagdag ako sa sagot ni Ian. Pagdagdag mo muna. Hindi, ang gusto ko lang sabihin, tingin ko ito, kailangan sabihin natin ang paulit-ulit. No? Galit ang ating mga kababayan. Naiinip na ang ating mga kababayan. Kami sa gobyerno, ganun din ang nararamdaman. Kami din ay galit sa mga gano na kami mismo nakikita namin yung ebidensya, nakikita namin yung ginawa nitong mga taong ito. At kasing galit, yung galit ng mga kababayan natin, galit din namin. Pero, ang ultimate na maghuhusga sa amin sa gobyerno, maghuhusga sa ICI, sa DPWH, kahit kay Pangulo, is hindi yung salita namin, kundi yung action namin. At yung finally, pagpa-file ng ombudsman ngayon, klarong action yun na talagang mananagot yung mga dapat mandoon. At sabi ko nga kanina, umpisa pa lang ito. Unang kaso pa lang ito, marami pang kasong pa. At marami pang mga kasuhan, maraming makukulong, at hindi kami titigil hanggang ng mga ito, umabot. Kung saan umabot yung kasong pinag-ngayon sa sandigan. Continue ko lang po yung question. Where are we at looking at affidavit po ni House Speaker Martin Romualdez, and any plans or scheduled hearing for him to return to ICI? Wala pa kaming scheduled hearing for former speaker. But at the same time, we're still making sure na we're still reviewing the affidavit submitted to us, yung second affidavit, yung affidavit na sinabit sa amin ni former speaker. At the same time, if there's a necessity or kung kailangan pa siya, imbitahin pa balik. Sir, sa profile ng mga complaints and referrals, big chunk of those are former DPWH officials down to the cashier. May certain level of assurance or help in DPWH hierarchy na these employees will leave when the time comes, so be arrested. Well, unang-una, kapag lumabas ang mga arrest warrant, lahat ng kooperasyon, lahat ng tulong na kailangan ng ating mga enforcement agencies, bibigyan ng DPWH. Kung kailangan namin hanapin yan lahat, gagawin namin yan para ma-arresto na. At para talagang managin lahat ng mga dapat managot dito. Secretary, your reaction lang sa recent shake-up sa cabinet, whether sa po, ang executive secretary at ang budget secretary. So, do you think this will affect yung campaign ni Pangulo to expose all those involved dito sa anomaly? Tingin ko hindi po. Dahil alam nyo, yung resignation yan kusang ginagawa ko. No? And klaro naman po yung sinabi kahapon at yung statements na ni E.S. Bersamin and ni Secretary Kamandaman na ginawa nila yun dahil ayaw nilang maging sagabal sa gustong gawin ng Pangulo. No, ayaw nilang mahirapan ng Pangulo. No, dahil nga sila ay napangalanan in one way or form. And I think that is very bihira ho yan. No, bihira ho natin nakikita yan sa mga kawani sa gobyerno. Kung mapansinin nyo sa mga nakaraan, madaming mga kawani sa gobyerno, kahit ang dami ng mga aligasyon, ang dami ng mga sinasabi ng iba't ibang tao, madalas kapit to ko. Pero doon po talaga makikita ang integridad ni ni Chief Justice Bersamin at ni Secretary Pangandaman. Okay, so you do not treat that as an aggression of guilt? No, absolutely not. Absolutely not. I think yan. Yung mga ganyan pong bagay, tingin ko, bihira po yan na nakikita natin sa gobyerno sa Pilipinas. Yung mga taong may delikadesa, Secretary ED, Congressman Davis na yung narinig ko kanina, and then siya mamigay na documentary evidence sa ICI daw, and kinote rin yung ICI na si Congressman, CWS, Representative
Guardiola ay biggest contractor ngayon sa Congress. Is he part of the investigation that we're doing now? Sa part ng DPWH, nabanggit na ba yung pangalan niya? Kasi apparently, siya yung bumibili ng mga kontrata daw sa mga proponents at ibinibenta sa mga kontratista. Lahat iniimbestigahan ng DPWH. I'm sure, lahat iniimbestigahan ng ICI. No, wala, sabi nga ni Pangulo, wala tayong sisinungaling, wala tayong sasanungaling. Lahat ng tao, kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon yan. Welcome natin lahat ng inputs from kahit na sino mga kababayan natin para talagang tumbukin natin yung mga dapat mga nagawa. Early said ko si Secretary, may connection daw siya doon sa loob ng DPWH. So, natitignan niyo yun po ba ito? Kung bakit siya nabibigyan ng mga projects? Alam mo, lahat ng kontratista may connection sa loob ng DPWH. Lahat. Nakita na natin yun. Hindi na yun lang. Pero hindi ibig sabihin, may connection sila sa loob ng DPWH. Makakalusot sila. Specifically, he mentioned na colleagues daw sa Congress, pinagmamalaki ni Guardiola na ninong niya si dating DPWH Secretary Bonoan. Nakita niyo ba yung link between Guardiola and Again, para sa amin, immaterial yun. Unang-una, wala na si Secretary Bonoan sa DPWH. No? So, immaterial yung gano'n. Sabi ng Pangulo, kung saan ang ebidensya, doon tayo kahit simple. So in the case of the ICI, tinitingnan namin nga dito yung mga proyekto. Kung saan man pupunta, kung ano man meron ebidensya sa namin, or kung ano man na ibigay sa amin yung ebidensya, i-verify namin yan. Now, nakita naman din sa mga referrals namin, kung sino man ang tatamaan ng ebidensya, isasama namin, regardless kung sino man yan, either congressman niya, kung DPWH, or any other officials, isasama namin. But was it the first time na na-mention yung pangalan ng Congressman Guardiola? Mention sa Sa mga investigations? Resource persons, testimonies, as far as I'm concerned, ngayon lang nabanggit on that. But we've been leading that in the news, of course. Sir, will you confirm, yung sinabi rin ni Congressman Davis, then ICI has been asking Congress for a list of proponents, ibig sabihin names of congressmen, and the projects that they proposed in the 2025 GA. May ganun ba? I ask him to give. Yes, of course, any information that we can get, we're asking. Yan nga yung isang bagay na gusto makita ng commissions with regard to the connection between the supposed proponents. So kung meron ka information, hindi na. Hindi binibigay pa. Hindi namin alam kung meron siyang information na yun. For the record, sir, kailan kayo nagpadala ng summon or request? Hindi ko alala kung kailan. Pwede sir, kung worrisome na ang tagal na mag-reply ng Congress, they should be able to comply because this is presidential. Well, I cannot speak for themselves, but for them, ang importante, nahanap namin itong information na ito. And our research will not be limited only to Congress. Kung meron pang other sources, then we will get it from them. Pero right now, we're trying to request or ask for them. Sir, speaking of documents, Sorry. Sir, speaking of documents, kasi sabi ni Justice last week ay pinadalhan niyo nga po ng sabina yung top 15 contractors. May any update ba dito? Nakapag-comply na po ba sila to submit the hard copies of their contracts regarding flood control projects? Yes, I believe pinadalan sila, yung unti-unti naman sila po. Ilang numbers ang tayo? I don't have the data with me information. Pero kailan po ang deadline talaga nila? Hindi ko rin alam kung kailan yung deadline, but as long as they're complying, we're welcoming the information given to us. Sir Brian, just to confirm lang, kasi sabi ni Congressman Levista, the ICI said that the three biggest contractors or proponents, first, Zaldico, third is the Vizcaya Couple, and second is Guardiola. May ganun bang statement talaga? Wala kaming ganun statement. Wala pa kaming lalabas sa news. He quoted ICI. According to ICI, after the meeting. Wala akong nababa. Alam is yung sa ating course number 1, wala kayo na. Wala. Sir, last na on my part. Baka lang sir may message ka ulit kay resigned Congressman Saldico. Baka lang sir may message ka agad kay resigned Congressman Saldico. You sir. Baka sir may panawagan ka sa kanya. Dapat siguro, Yes, umuwi na siya, harapin na rin niya mga kasang to. Sir, obvious question. Sila Sara, sila Vizcaya, sila Henry, mga bida ng kailan yun? Tingin ko marami. Kasi
nauna pa nga yun. It's just that, dito kasi sa, I think, and I'm assuming, no? Kasi nga hindi na sumagot si former Congressman Zaldico. We need niya, no? If I'm not mistaken, nangyari. Kaya mas nauna ito. Pero, I think, very soon, yung Bulacan na first case, mapafile na. So, mukhang magkakatotoo yung Kulong. at least 40 na magpapasko sa kulong. Okay. Thank you. Thank you.